Sa tuwing na pag-uusapan ng salitang kuripot ay para bang may negative connotation ito na ang higpit nila masyado sa pera at masyado nilang dinideprive ang kanilang sarili. Pero di ka ba nagtataka kung bakit yung mga kilala mong kuripot sa kabila ng hindi naman kalakihan ang kanilang kinikita ay nakakaipon ng malaki? Yan ang sekreto ng mga wais na kuripot. Kaya naman sa video natin ngayon ay lalahad namin sa inyo ang 10 pag-uugali ng mga taong wais na kuripot na makakatulong din sa iyo para makatipid at makaipon ng malaki. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang updated sa mga bago naming video. Number 1. They think before they spend. Ang mga taong kuripot ay nag-iisip muna ng ilang beses bago gumastos kung kailangan ba talaga nilang bilhin ng isang bagay o hindi. Para kasi sa kanila, ang pera ay hindi pinupulot, ito ay pinaghihirapan. Kaya kailangan din maging maingat pagdating sa paggastos nito. They buy based on their logic and not on their emotion. Kaya kung meron silang isang bagay na gustong bilhin, ay pinagpapaliban muna nila ito ng ilang araw hanggang sa mawala na ang kanilang desire na bilhin ito. Madami kasi mga tao ang madaling madala ng kanilang emosyon kaya sila napapagastos. Natakam lang sa pagkain, mag-aaya ng magsangyup. Nabore lang sa bahay, mag-aaya ng mag-mall. Na-hype lang sa mga advertisements, mag-order na agad online. Kaya naman malaki talaga ang natitipid ng mga taong nag-iisip muna bago gumastos. Number 2. They live below their means. Never silang gumagastos ng higit sa kanilang kinikita kaya palagi silang may naitatabi at the end of the month. Iniiwasan nila ang pagbili ng mga hindi gaanong kailangan na gamit at may attitude na inuubos muna ang mga napamiling pagkain bago sila mag-grocery at inaantay munang masira ang kanilang gamit bago bumili ng bago o mas updated na version. Marunong din silang mag-adjust sa kanilang budget dahil alam nilang may limit ang kanilang income kaya titipirin nila ito hanggat maaari. Number 3. They avoid debt. Kaya nagtitipid at nag-iingat ang mga taong kuripot sa paggastos ay para makapagtabi sila ng pera in case na kailanganin nila ito someday sa mga emergencies o bigla ang pagkawala ng kanilang income. Dahil ayaw nilang maging pabigat sa iba kaya hanggat maaari ay iniiwasan nila ang magkaroon ng utang. Iniiwasan rin nilang manghiram ng pera para lang mabili ang mga luho nila o makasabay sa uso. Number 4. They look for value for money. Kung bibili man sila ng isang bagay, palagi nilang pinipili ang option kung saan makakatipid sila pero maayos ang quality. Pagdating sa kanilang buying decision, hinahanap nila ang balanse sa presyo at tibay sa kanilang mga binibili. Kaya naman hindi big deal para sa kanila kung hindi man branded ang binili nilang gamit. Ang mahalaga ay nakukuha nila ang mga benefits na kailangan nila sa kanilang mga binibili. Halimbawa sa damit, maraming kahawig ng mga branded na gamit at damit ang mabibili lang sa murang halaga. Para sa kanila ay hindi kailangan na mahal o branded ang suot mo. Ang mahalaga ay komportable ka at nadadala mo ng maayos ang iyong kasuotan. Tulad nga ng sabi nila, depende yan sa nagdadala. Naniniwala kasi sila sa quote na a penny saved is a penny earned. Number 5. They know when to say no. Madalas tayo na iimpluwensyahan na gumastos, lalo na kapag naaaya ng barkada. Ang mga taong kuripot ay praktikal at isinasabuhay ang delayed gratification. Hindi sila basta-basta sumasama sa paanyaya ng iba, lalo na kung may ilalabas na malaking pera. Isinasantabi muna nila ang mga short-term pleasures para sa kanilang long-term gains. Para kasi sa kanila, every peso counts. Kaya mas priority na lang nilang itabi ang kanilang pera o ilaan sa mga mas makabuluhang bagay kaysa gumastos ng malaki para sa pleasure. Hindi big deal sa kanila kung magmukha silang killjoy para sa iba. Nakakahanap naman sila ng happiness sa mga simpleng bagay. Number 6. They know their priorities. They begin with the end in mind. Iniisip muna nila ang kanilang priorities bago sila gumastos sa ibang bagay.
Willing naman silang gumastos sa isang bagay basta naaayon sa kanilang priority list. Nakatatak sa kanilang isipan kung bakit kailangan nilang magtipid at kung ano ang kanilang pinag-iipunan. Mas priority kasi nila ang mga basic needs kesa sa wants, at meron din silang financial goals o pinaglalaanan ng kanilang pera na mas makabuluhan para sa kanila, tulad ng emergency fund, calamity fund, retirement fund, short-term and long-term goals. Kaya naman hindi sila basta-basta naglalabas ng pera. Number 7. They pay their obligations on time. Binabayaran nila ang kanilang bills on time, especially yung mga bayarin na nag-a-accumulate ng malaking interest over time. Dahil ayaw nilang nasasayang ang pinaghirapan nilang pera at ayaw din nilang nai-stress sa mga bayarin. Number 8. They budget their money. They make every peso count. Para sa kanila, hindi mabubuo ang 1,000,000 kung wala ang piso. Kaya naman ang pagkakaroon ng budget plan ang isa sa mga priorities nila dahil natutulungan sila nitong gumastos ng tama at makaiwas sa mga unnecessary expenses dahil binibigyan sila nito ng awareness sa kanilang cash flow, kung magkano ang nailalabas nilang pera at magkano ang natitira na pwede pa nilang itabi, at kung magkano pa ang pwede nilang matipid kung sakaling i-a-adjust pa nila ang kanilang lifestyle. Kaya naman lalo silang namomotivate na magtipid dahil nakikita nila ang amount ng pera na pwede nilang maitabi. Number 9. They pursue financial peace of mind. May mga taong namumuhay ng YOLO o you only live once. Sila ang mga taong madalas na namumblema pagdating sa pera. Ine-enjoy kasi nila ang kanilang hard-earned money hanggang sa ito ay maubos at mag-iisip na naman sila kung paano dumiskarte ng pera. Kabaliktaran naman ito ng mga kuripot. Ang gusto nila ay financial peace of mind. Ayaw nilang mamoblema pagdating sa pera. Kaya ngayon pa lang ay nagtitipid na sila para makaipon, para just in case na mangailangan ay meron silang madudukot. Sabi nga sa isang quote, "If you save me today, I'll save you tomorrow." Number 10. They want financial freedom badly. At the end of the day, lahat ng sakripisyo at pagtitipid na ginagawa nila para makaipon ay may matinding dahilan. Gusto nila magkaroon ng financial freedom para makaiwas sa anumang financial stress. Ika nga sa quote, "Your future is created by what you do today, not tomorrow." Sa summary, ito ang 10 pag-uugali ng mga wais na kuripot para makatipid at makaipon ng malaking pera. Number 1, they think before they spend. Number 2, they live below their means. Number 3, they avoid debt. Number 4, they look for value for money. Number 5, they know when to say no. Number 6, they know their priorities. Number 7, they pay their obligations on time. Number 8, they budget their money. Number 9, they pursue financial peace of mind. Number 10, they want financial freedom badly. Ikaw, ano pa ang mga ugali ng mga taong kuripot na wala sa ating listahan ang tingin mo makakatulong sa'yo para makaipon? Comment down below.